So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito, si Sara Duterte po ngayon ay nagtatantrums. Okay. So, ngayon, dapat siguro, di ba, next year po kasi ay, election na next year. So, merong partido si Sara Duterte na hugpong ng pagbabago. So, palitan na lang natin. Gawin na lang natin na hugpong ng pagtatantrums. Kasi nga, nagtatantrums na naman si Sara Mau. Bullshit, man! O sabi dito Sara Duterte cries political harassment as PNP security detail taken away. So para kay Sara Duterte, political harassment yung binawasan siya ng 75 na security personnel. So ayaw niya ng 400. So ayaw niya ng 300. Ang gusto niya 400. Gaga! Ang tanong, nakauwi ka na ba? Nakauwi ka na ba? O kamusta yung concert ni Taylor Swift? Na mag-change costume ka? Nagawa mo ba? Salita ka ng salita, hindi ka pa nga nakakauwi ng Pilipinas, buha ka ng ina ka. Diba? Mga kababayan, yung security po ni Sara Duterte, 433. So ngayon binawasan ng 75, so 300 na lang. So ayaw niya ng 400, so ayaw niya ng 300, ang gusto niya 400 pa din. Ang tanong, 'di ba? Wala ka na sa gabinete. Para saan pa yung 400 na security? Buti nga 300 pa yan eh. 'Di ba? Si Lenny nga wala pang 100 eh. Si Lenny nga wala pang 100. O ito tingnan natin sabi lagyan Sara Duterte I love you, you love me. Walang yan to So sabi dito ni Sara Duterte okay. Vice President Sara Duterte called the removal of her 75 police security as a clear talaga, malinaw, clear case of political harassment. Hindi nga mga kababayan sobrang common sense lang nito. 'Di ba? Una kasi mga kababayan, kung si Sara Duterte pa rin po ay DepEd Secretary, at syempre alam naman po natin na ang isa sa mga advokasya ni Sara Duterte fighting the communist daw, sabi niya, di ba? So syempre pag nakikipaglaban ka sa komunista, kailangan mo ng security. Okay lang 'yun. Kung yan ang drama mo, okay lang 'yan. Di ba? Pagkatapos si Sara Duterte noon ay co-chairwoman ng NTF-ELCAC. So syempre, meron na naman siyang dahilan na kailangan niya pa rin ng maraming security. Kasi nga komunista. Ngayon wala na 'yon. Wala ka ng trabaho sa gabinete. Kailangan mo pa rin ba ng ganyang karaming security? Para naman napaka-bullshit naman 'yan. 'Di ba? So para saan? She need more security to protect her away from media interview. O nga, baka yan nga siguro, pangharang sa media para hindi po lumabas yung kabobohan niya, So sabi dito, in a 4-page open letter posted on her official Facebook page, Duterte slammed Philippine National Police, di ba, Romel Marbil for his alleged lies concerning the withdrawal of her police protection detail. Para ka namang bata dito, So ngayon mga kababayan, ito po yung security po nila ni Robredo. So I think the post ito matagal na 2022 pa ata to nung bago po matapos yung termino nila ni Robredo. Ito lang po lahat 'yon. I think 70 78 tama ba? 78 parang 70 parang 70 lang ata, less than 100 pa yung security ni Leni Robredo at parehas lang naman kayo ni Leni Robredo. Parehas lang kayong walang trabaho sa gabinete ng presidente. 'Di ba? Parehas lang kayo eh. Si Leni Robredo noon walang trabaho sa gabinete kasi nga wala siyang appointment. Ganun ka din ngayon. 78, may nagsabi dito 78, 75, pero ang alam ko talaga less than 100 lang 'yan. So para saan yung security mo Pero parang napaka-bullshit mo naman. So ngayon mga kababayan ito ito nabalita ito noong 2023, last year. Kasi nga po 'di
dito binabanggit dito, no? Basahin lang natin to dito, no? In an interview with reporters at the sidelines of the Senate Finance Committee deliberation on the proposed 2 billion Vice President office budget, Duterte asked if her office was not releasing money for at least 433 security personnel. So ibig sabihin nito mga kababayan, last year po kasi, ang security po ni Sara Duterte po ay 433. Di ba? 433 last year. Nakalagay dito. Oh. So sagot ni Sara Duterte dito, no? Yes, that is correct. The personnel from the Vice President Security and Protection Group all come from the members of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. So, ibig sabihin nito mga kababayan, yung 433 po na security po ni Sara Duterte, ayan po ay galing po sa AFP tsaka sa PNP. So, pasweldohin po ito ng taong bayan. Okay. So, magkano yun? Sabihin na nga natin na 40,000 isa, no? Pasensya na, no? Hindi ako nakapaghanda dito, no? Sabihin natin 40,000 yung sweldo ng bawat isa. Tapos 433. So, ibig sabihin nito, 17 million kada buwan. Di ba 17 million kada buwan po ang ginagastos po natin kay Sara Duterte para sa kanyang security na wala naman siyang ginagawa. Wala kang ginagawa, Fiona. Walang yaka. Gusto mo pa ng security, wala ka naman ginagawa. Tapos, mga kababayan, nasabi dito ni Sara Duterte, no? The number and deployment depends on the decision of AFP and PNP, she added. Oh, last year, tinanong si Sara Duterte tungkol sa 433 na security niya. So sabi ni Sara Duterte, ano yan eh? Paano ba siya magsalita? Ano yan eh? Syukran. Depende kasi yan sa desisyon ng AFP at PNP. Syukran. O sabi ni Sara Duterte yan. O so ngayon, ito yung pinangsangkalan mo dati eh. Na yung 433 mo na security nun ay dahil po sa assessment ng PNP at AFP. So okay ka doon, 'di ba? Sarap na sarap ka doon eh. Salsal na salsal ka doon eh. O 'di ba? Pero ngayon mga kababayan, base po sa assessment ngayon ng PNP at AFP, sobra na yung 433 na security. So bakit nagrereklamo ka na naman ngayon? 'Di ba? Kung pinangsangkalan mo dati yung AFP at PNP, bakit naman ngayon nagrereklamo ka ngayon? 'Di ba? Sana all may 433 na jowa. O, 'di ba? O, ngayon mga kababayan, ito yung sinasabi ni Sara Duterte. Sabi niya, open letter to Romel Marbil. So mga kababayan, 4 na page ito. At mga kababayan, sa loob ng 4 na page po na yan, puro katangahan lang po nakalagay dito. Isipin mo yan ha, pinag-isipan niya pa yan. Isipin niya yan ha. O yan ha, yung open letter po ni Sara Duterte, pinag-isipan niya pa yan. Nakailang review ka dito Sara Duterte bago mo nirelease yan. Alangan naman na nirelease mo yan nang hindi mo nireview yan. So malamang binasa-basa niyan paunti-unti, di ba, isa-isa. Yan, okay na yan, ang ganda niyan. So ito yung kinalabasan. So sabi niya dito, nakakatawa dito. Di ba? Kaya ko magtrabaho ng walang security. Ngunit may problema ako sa mga kasinungalingang ipinahayag sa taong bayan, lalo na kung sa mga kasinungalingang ito ay mula mismo sa pinakamataas na opisyal na kapulisan. Isa-isahin ko. Tantrums na naman talaga, no? Vice Presidential Protection Division na isinailalim sa PSG ayon sa utos ng NAPOLCOM ay sadyang ginawa para hindi pakialaman ng mga tulad mo ang security ko at ang mga sumusunod na Vice Presidente ng bansa. Malinaw ito sa dokumento ng NAPOLCOM at PNP. Ang akala ko ba, sabi mo kanina, depende sa PNP at AFP yung ibibigay na security sa'yo. Bakit ngayon nagrereklamo ka? Diba? So, ang lumalabas dito mga kababayan, diba? Ayaw niya ng 400. Ayaw niya ng 300. Ayaw niya ng 300 na security. Ang gusto niya 400. Huwag mong pakikialaman ng mga security ko. Huwag mong pakikialaman yung mga security ko. Iyak ako niyan. Diba? Ay, Diyos ko. Alam niyo, 75. Diyos ko naman. Ano ba yun? Pati ba sa pagligo, kailangan ba may security ka? Well, mag-apply na lang ako kung ganun pala, no?
So sabi niya pa dito, no, ano ka ba, no? Bullshit mga kababayan eh. Inisa-isa niya talaga, no? He said local police also augment Duterte security every time she visit provinces. Kaya nga may VPPD para walang hablutan at hindi maabala ang trabaho ng local na police. Okay. So ngayon mga kababayan, okay, yung sinasabi ni Sara Duterte, kunwari pupunta daw po siya sa Benguet, at least meron siyang security doon. Kung pupunta daw po siya sa ibang lugar, at least may naka-standby na security doon. So yun pala gusto niya. Kada lugar sa Pilipinas, meron siyang security. Ay putang ina na, napakagaling. Bukod dun sa personal na security niya, dapat kahit sa ang sulok ng bansa, meron siyang security. Galing, no? Walang ya. Nag-isipan niya pa yan, partida. Wala. Pero mga kababayan, actually, lahat yan puro kabulshitan. Pero ang pinaka-bullshit kasi dito mga kababayan, yung pinakahuli. Sabi niya dito tinan niyo parang bata talaga, no? O tinan mo, parang ginagawa ng candy eh. Sabi niya dito, no? PS, may PS pa talaga, no? Ano ba ibig sabihin ng PS? Pahabol na sulat, yun ba yung PS? So sabi ni Sara Duterte dito, PS, di ba? Aasahan mo ang sulat sa pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mong manatili sa akin dahil hanggang ngayon, talamak pa rin ang droga, buwakan ng inaka at krimen. At mananatili ang takot sa mga Pilipino sa daan, sana naman makatulong ito sa trabaho mo para kang bata, walang yakap yun na. At laging tatandaan para hindi magkabulbol ang kwento mo, lagi magsabi ng totoo. Isip bata ka talaga. Una mga kababayan, saan nakuha ni Sara Duterte na talamak pa rin po yung droga at saka krimen sa Pilipinas? Anong data yung ginamit mo? Oh, ito real time tayo, Google tayo real time. Oh. Ano ba? Crime rate. Crime rate. Philippines. 2024. Oh. Unang-unang lalabas dito, pakita ko lang tingnan natin. Yan pakita ko sa inyo Hindi ko talaga alam kung saan nakuha ni Sara Duterte yung krimen na tumataas. Sana magbigay ka sana ng what you call ng data. Visit ka, no? Tanga-tanga mo. Ayan, no? Sabi dito, PNP, crime down. Crime rate down by 27%. January to February compared to 2023. Bumaba po yung crime rate natin. Wakan ng inaka. So ano mga kababayan, no? Diyan po talaga ako galit na galit sa mga Duterte. Ganyan na ganyan, diyan po ako nagagalit po talaga sa narrative po talaga ng mga DDS. 'Di ba? Lahat na lang ng bagay mga kababayan kinukonekta po nila sa krimen, sa droga at saka sa kagutuman. Isipin nyo, crime rate bumaba ng 27%. Tapos sasabihin naman ni Sara Duterte, tumataas yung krimen. Sana man lang magbigay ka ng data na yung krimen tumataas bago ka magngaw-ngaw dyan. Para ka namang inagawan ng candy dito, Sara Duterte. Diyos ko na yan. Nagreklamo siya ng 300 na security kasi gusto niya 400. Di ba? As if naman na may trabaho ka pa ba? Wala ka ng trabaho, di ba? Spare tire ka na nga lang ngayon eh. Diyos ko na yan. Di mga kababayan, nakakainis kasi mga streetwise, no? Na walang yan na yan, no? Boba pala talaga to. Di ba? Nabudol tayo nito. Tangan to. Sabi ni Mami Peng, impeach Sara Duterte daw. Kayo ba? Agree ba kayo dito? Impeach Sara Duterte. Impeach. Agree ba kayo? Press 1. Ano ba? Gagawa ba tayo ng movement para pa-impeach itong buwakan ng inang to? Dapat ganun mga kababayan. Dapat database tayo bago tayo magsalita. Yan dami nag-press 1 ayun ano ba? Advocacy na ba natin yan? Advocacy na ba natin yan? Impeach Sara Duterte kasi mga kababayan incompetent Incompetent mga kababayan. Ay, Diyos ko. Ito
Ngayon, ano ngayon ang mga naging reaction dito? So, puntahan natin yung mga reaction. Saan na ba tayo? Okay, dito tayo. No? Yan, ang dami nag-press one, ang daming galit. No? Nagsalita na ang taong bayan. Impeach Sara Duterte. Oh, ang taong bayan na po nagsalita ngayon. O, ang dami nag-press one. O, dyan po sa kulang-kulang 2,000 na nanonood. O, impeach Sara Duterte. Nagsalita na po ang taong bayan. Impeach Sara Duterte. O, word nyo yan, di ba? Kayo gumagamit yan eh. Nagsalita na yung taong bayan. Kahit na 20% lang kayo. O. So sabi dito mga kababayan, no? O, unang-unang nagsalita dito si Trillanes. Sabi ni Trillanes, the open letter of BP Sara is wrong on so many levels. But let me just summarize my conclusion. She's an entitled, privileged child having temper tantrums because her security detail was reduced from almost 500 to 300. This shameful display of psychological instability clearly makes her unfit for VP. Imagine nyo na lang kung maging presidente, yan, may topak ka pala eh. O di ba? Sabi ni Trillanes, she is an entitled, privileged child having temper tantrums. Walang yan na yan, Diyos ko. O ano ba? O, advocacy na natin yan ha, impeach Sara Duterte. So syempre, hanapan natin ng grounds. So ngayon mga kababayan, no, tinanong ngayon si General Marbil. 'Di ba? Tinanong po si General Marbil kung ano daw po masasabi niya dun po sa sa open letter, open katangahan pala, no? Open katangahan ni Sara Duterte. So sumagot po si General Marbil. So sabi ni General Marbil ito. Harassment daw po yung pag-release na Comment lang, sir, if you want to comment po doon sa open letter ni VP Sara Duterte about sa pagtanggal po ng mga security. Sir? Sir, totoo ba sir, nagbigay kayo ng request kasi sabi niya hindi daw kayo nag-request? Sir, any comment lang po? Any comment lang, sir? Yung sagot ni General Marbil ngiti. alam niyo mas nakakainis. Sir, totoo ba sir, nagbigay kayo ng request kasi sabi niya hindi daw kayo nag-request? Doon sa open letter ni VP Sara Duterte about sa pagtanggal. Isipin niyo mga kababayan, no? O, ikaw naman, si General Marbil naman eh. Napaka naman, di ba? Napaka pang-asar naman nito. Isipin niyo mga kababayan, no? Pinaghirapan ni Sara Duterte 'yon. Tagalog na nga eh. 'Di ba alam naman natin si Sara Duterte, hirap mag-Tagalog 'yan. So nag-effort 'yan si Sara Duterte para ma-produce yung open letter na 'yon. Pinaghirapan niya 'yan. 'Di ba? Nagtawag pa 'yan ng backup. Kinausap niya pa yung social media team niya na ito ba okay ba 'to? Okay ba 'yan? Kasi ito para to kay General Marbil. Tapos ang sagot lang ni General Marbil ngiti. Isipin mo, no? Pinaghirapan ni Sara Duterte yung letter, tapos ang sagot lang sa kanya, ngiti. Ibig sabihin nun, wala kwenta. General Marbil, ano masasabi mo sa dapat ko ako sumagot niyan, ganito eh. Di ba? General Marbil, ano masasabi mo sa open letter ni Sara Duterte? Ang sasagot ko lang diyan. Kung ako kay General Marbil, no? General Marbil, gumawa ng letter si Sara Duterte, pinaghirapan niya yun. O, gumamit pa siya ng mga 10 tao para ma-produce yung letter na yun. Ano masasabi mo dito? Isipin mo, nangitian lang. Pinaghirapan yung letter tapos ang sagot ngiti. Walang yan na yan, no? Alam niyo mga kababayan, ito lang yung request ko sa inyo. Huwag po tayo masyadong seryoso sa mga DDS. Pagtawanan na lang po natin. Kasi nakakatawa na lang itong mga to. Sipin mo, di ba? Pinaghirapan yung letter tapos yung sagot. Tapos mga kababayan, hindi pa natatapos dyan. Akala nyo tapos na, hindi pa. That means basura. Di ba? Hindi ko lang talaga alam, no? Kunwari kung ako DDS ako,
baka iuntog ko na yung sarili ko eh, no? Putang ina, sabi ko, ano, anong klaseng pagbabalentong pa bang gagawin ko para ipagtanggol si Sara Duterte? Oy, Banat Boy, no? Shoutout sa Banat Boy, no? So ngayon mga kababayan, o kita nyo, ito yung pinakamasakit dito. Hindi naman siya yung gumawa dyan. Hindi naman siya yung gumawa ng letter, di ba? Ay, masakit yan. O, tapos yun mga kababayan, si Bato naman, seryoso din. O, sabi ni Bato, attention, former PNP-AFP, persons who are good at unarmed combat and volunteering to provide security and protection to BP Inday Sara, please sound off. Bayanihan lang, walang sweldo. Diyos ko ka, Bato! Walang yan, saktong-sakto yung pangalan mo sa utak mo, Bato! Waka nang inanta, no? Batong-bato, sakto talaga eh. Teka lang. Well, sorry, ito pala yon. Hindi ko pa nailipat. Yan ang sabi ni Bato, oh. Attention, former PNP-AFP, persons who are good at unarmed combat, volunteering to provide security and protection. VP Inday Sara, please sound off. Bayanihan lang daw, walang sweldo. Oh. So ngayon, ang gusto ni Bato, kunwari si Sara Duterte pupunta sa Maynila, dapat nakaabang na dito yung mga utu-utong mga DDS. Kung meron man na dyan nga po sa PNP. At bantayan daw po si Sara Duterte ng walang bayad. Kita mo mga kababayan, no? Saktong-sakto eh, no? Kung ano yung pangalan ni Bato, Bato din po yung utak. Ano yun? So ibig sabihin pala, pag si Sara Duterte pumunta sa Maynila, dapat yung mga pulis Maynila bantayan si Sara Duterte ng walang bayad. Ayun ba yon? So ibig sabihin, di ba? Hindi sila susunod doon sa utos ng hepe nila. Ayun ba to? Parang hindi ka naman pulis niyan. Oh. Sabi ko sa inyo mga kababayan, wag na po natin seryosohin to, pagtawanan na lang po natin to. Di ba kasi kasi mga kababayan, nung una, di ba nung unang merong conflict, medyo nakakainit ng ulo, di ba medyo nakakainis. Kasi nga talagang banat ng banat. Pero kasi mga streetwise, anong nangyayari dito? Redundant na po. Wala ang kakwenta-kwenta. Pag walang kwenta mga kababayan, pagtawanan na lang. Oh. So ang gawin niyo mga DDS, ang gawin niyo mag-rally kayo. Gumawa kayo ng malaking tarpaulin, gumawa kayo ng malaking effigy ng mukha ni Fiona. Tapos paligiran ninyo ng mga minions. Ganun gawin niyo. Oh, malaking effigy ni Fiona, tapos paligiran ninyo ng mga effigy ng mga minions, protect Sara Duterte para mas realistic. Walang yan to mga DDS na to. Saan kayo kumukuha ng common sense sa mga minions? Magbuka ng inang mga to. Ang bobobo eh. Walang yan to. Oh, pagtawanan na lang natin to, di ba? Oh. Sakto, si Bato, gawin nating Shrek. Oh, di ba? Ay, Diyos ko, sumasakit ang ulo ko na lang yan, mga DDS na to, no? O yan, okay. So ngayon mga kababayan, no? So dyan po sa 1,500 po nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, balik na lang po ng video po na to. At dyan po sa Team Replays, ano nga po masabi nyo nga po dito sa pagtatantrums nga po ni Sara Duterte. Di ba? So kayo ba, sa tingin nyo ba na meron bang point si Sara Duterte na mag-tantrums? Meron ba talaga siyang, di ba, meron ba siyang karapatan? Di ba? Isipin nyo nga sila ni Robredo nga, wala pang 100 yung security. Tapos ito, di ba sila ni Robredo wala pang 100 yung security. Tapos si Sara Duterte, meron pa siyang 350. Tapos umiiyak pa ngayon. Di ba? So yun mga babayan, so comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. Adyan po sa, di pa po nakakapag-like, balik na lang po ng video po na to. Maraming salamat sa inyo lahat. And then next topic po tayo, no? So last topic po tayo.